Hello, magandang hapon. Update tayo dito. So, since nabuo na namin yung lababo ni ma'am, counter slab. Pag semento pa lang, counter slab. Pag may tiles na, countertop na. Ayan. Since nabuo na namin to, pinicturan ko, then nag-send ako ng picture kay ma'am kung saan niya ipapalagay yung mga outlet. Ayan po. So, ganyan yung setup natin. Isa sa para sa rain shoot. The rest po is outlet na. Dito po yung dito po yung lababo. Ayan po yung abang ng tubo. Tapos, dito naman po yung kalan. Sa ilalim, meron tayong saksakan. So, ito po nung isang araw na flooring na. And then, yung abante natin na 50 cm, okay na rin. So, ito, dito yung washing. Dito yung washing, dito yung rep, may outlet na tayo. Meron tayong floor drain, abang ng tubig. Ayan. So, ito, tinitibag na po unti-unti. Ha? Palagyan mo na lang kaya. Para kung halimbawa, ito kasi yung dining nila. Kung halimbawa, magsaksak ng cellphone, meron na dyan. Palagyan mo na lang. Yan. Tapos ito natibag na. Ayan, okay na to. Natibag na siya. Ito po is, tawag dito, bar counter yan. Bar counter. Ayan, tatanggalin na yung ano. Siguro, merienda ka mo. Tapos dito po sa labas, kahapon po nakapag-flooring na sila dito. Ayan. Kahapon po nadaanan ko to kaso hindi ko na napicturan kasi may binili kami. Ayan no. Ayan po siya. So dito maglalagay din tayo ng picturean ko na lang. Magpalagay ka na rin dito ng outlet tas sa CCTV para lahat na ng mga ano. So bali itong gate ni ma'am, poste is meron siyang moldura paikot. Panghuli na namin yan ilalagay. Itong mga ano, pasarahan na to. Ay, ito pa ba? Takakal mo na kayo ka ba? Ano, pinaganuhan ng gate. Tapalan ko na lahat yan. Taluan ko yan. Sabi ni ma'am, kung magpapalagay daw siya ng drain. Kasi parang sa mga, ano, gusto nila magkaroon ng dirty kitchen. So, magluto-luto sila dyan. May tubig na. May outlet. Picturean ko na lang kung saan ni ma'am siya magpapalagay. Saan kaya pwedeng drain? Sana yung tubo dyan. Ipapalagay daw siya ng drain eh. Oo, gano'n na lang. So, bali po dito sa loob, nakapaglatag na po kami ng mga wall angle at saka po C-channel po sa mga kisame. Tapos yung ating bathroom na asintadahan na rin po namin siya. So, bali po ito is nakalipat po ang pinto ng pinaka-bathroom. Then, nakaabang na rin po yung ating mga tubo dito. So, waiting na lang po kami sa deliver ng metal parings gawa ng wala pong stock sa hardware. Ayan. So,
So, bali, ang bukso po ng deliver namin is puro pang ceiling naman po. Mga metal parings, wall angle, tsaka mga hardiplex. Ayan po. So, before po kami mag-preparasyon para sa tiling works, inuuna po muna namin yung mga dapat asintadahan, palitadahan, para tuloy-tuloy na po. So, meron na po tayong mga nakalatag, pati dito sa may living. Ayan, may mga wall angle na tayong mga nakalatag dyan. Waiting lang kami sa mga metal parings. Ayan. Meron po kasi sa hardware na medyo malambot, so ayaw po ni Ray nun. So, mas gusto po namin yung standard talaga para mas matibay. Ayan po. So, dito naman po sa labas, ayan po ang itsura ng ating front extension. Panghuli na po natin pipinturahan yan. Hello po, magandang hapon. Update tayo. Update. So, bali, ito po yung mga additional namin na hardiplex. Ito. So, medyo may delay lang yung deliver kasi walang stock. Katulad po itong metal parings. May delay lang ang ating deliver. Ito, ma'am, nag-add na po kami para sa kisame. Ayan. So, dito po sa loob, nakapaglatag na po kami ng mga wall angle. Kaso, nung yung deliver ng ating metal parings is matagal. Kaya, hindi po namin na ituloy yung ating ceiling. So, bali, ito na po yung update dito. Yung ating lababo, natapos na. Ayan, na-tiles na. So, ito po, meron po tayong butas dito na nakaabang ha, para sa kalan. So, tinakpan na lang kasi bubutasin din naman yan. Tapos, yung deliver po ng tiles natin, na-move siya ng 18. So, bali, ang nangyari, mag-wall tiles din po tayo dito. Ayan, naka-wall tiles po tayo dito. So, yung tiling works natin is yung lababo lang po muna tsaka yung mga walls. Pero itong flooring, panghuli na muna to. Kasi magkikisami pa po muna kami dito. Ito nga po palang bar counter ni ma'am is 60 cm po ang pinakasukat nito. Ayan. So, I think ako mas maganda ang mas malapad. 60 cm. Ayan po. So, according kay ma'am, okay na daw po sa kanya yung pinaka-poste. Hindi na daw po lalaparan. Kasi po, ang pinaka-peg po ng bar counter niya is pwede pong ipasok yung mga stool. Ayan. So, pwede niyang lagyan ng mga upuan yan. High chair, diba? Kumbaga. So, okay na sa kanya yan. So, magiging maganda rin yung ating renovation dito kasi parang simple lang pero parang biglang lalawak to. Ayan. Malaki po yung pinaka-kitchen area ni ma'am eh. Ayan o, ang lawak. So, bali kanina nga po pala is na-deliver na yung mga order ni ma'am na tiles. Pati po yung shower set. Ito. Kuya, sa loob na yan. Yan. Ito set yung accessories pa, kuha. Ito pa kuya, oh. Itong shower. Pasok na lang po dyan. Yan, dyan na lang yan kuya, pasandal. Ito yung sa to.
Check ko ba? Oo, check niya. Ano mo lang kung ano yung ano? Kung tutunog. Yan mo lang, no? Ito lang tayo natin. Hello po, guys. Ito yung unit na may kasamang repair. Full renovation na may kasamang repair pero walang kitchen cabinets kasi ang prepared ng may-ari is aluminum. So yung taas, inuunti-unti na nilang tanggalin. Ayan. So bali ito is may turong partition na siya. Ayan po. So, dito, minasilyahan na. Parang piniturahan muna siya ng, ng flat. So, ito po is meron tayong pa-hallway dito. Kaya ito is imumove namin to. Ayan. Meron, gusto rin na may-ari is may pa-hallway din. So, itong taas po talaga ang may kasamang repair. Ayan. Then, yung tiles niya dito is 40 by 40 na dalawa ang kulay. Dahil siguro pagbili is, ayan nga, kinulang, nawala ng stock. Kaya kung bibili kayo ng tiles, dapat yung maraming stock. Diba? Para kahit paano na pag kinulang, meron kayong mabibili pa. Ayan. So, light brown tsaka dark brown po ang nangyari dito, tagpi-tagpi. Ayan, tagpi-tagpi siya. So, yung ating mga, yung nilagay po dyan na adhesive o mortar, tatanggalin din po natin yan. So, pati po itong tiles natin dito sa may hagdan, is papalitan din po natin to. Ayan. So, andito yung ibang mga tiles natin. So, dumating din po yung ibang mga tiles na in-order namin. Ayan. So, inuna po rin namin muna yung aming extension. So, yung back and front extension, ito po yung ginawa namin dito. Pero po, unit po to. So, dito nga po pala, dito yung ref, dito yung washing, meron tayong abang na gripo, tapos dito yung outlet. Ayan, dito yung para sa washing outlet. Ito yung para sa ref lang. Tapos, buong back extension is naka wall tiles na plain white. 30 by 60. Tapos yung haba ng ating lababo is, ayan, naka-depende po yan kay ma'am. So, buong wall, naka-tiles. Hanggang ilalim po yan, naka-wall tiles. So, doon yung ating sink. Dito yung ating kalan. So, mostly sa ginamit naming tiles dito, white. Plain white, tsaka itong may marble white na tiles. Parang granite, semi-granite. Tapos yung part dito is minamasilyahan na rin siya. Tapos ito is meron din siyang pa bar counter na 60 cm ang pinakalapad. So, according kay ma'am, okay na sa kanya yung poste, wag na daw laparan. Ayan po.
So ako mas bet ko rin yung medyo malapad-lapad na bar counter. Ayan. Sakto yung mga 60 para isang latagan na lang ng tiles. So yung ating ceiling, waiting lang tayo sa ating installer. Yung ating bathroom, ready na rin po ito. Ita-tiles na lang. Yung mga tubo dito, okay na. Na-check na po ito. So, bali, yung pinaka-pinto po ng bathroom is nilipat. Ito po siya dati. Dito na siya ngayon. So, parang mangyayari nito is parang sliding ang peg. So, let's see kung hindi magkakaroon ng problema pag in-slide yung ating pinto. So, andito po yung mga tiles na gagamitin natin sa buong baba hanggang sa kitchen, hanggang sa CR. Tapos yung maglalagay din po tayo ng wall tiles dito, tsaka dito po sa ilalim ng hagdan, tsaka sa baba ng hagdan. Tsaka yung mga ibang accessories ni ma'am, tawag dito, yung mga toilet bowl, shower, ayan. So, kasama rin po yun. Bali, pinapacheck po namin yung mga tiles para sure na walang damage. Kasi medyo marami-rami to eh. Siguro medyo magastos sa materyales, pero syempre, pang matagalan na yun. So, meron nga po pala akong isi-share sa inyo, dito lang sa may pastry, meron akong kaibigan doon na nagpagawa siya ng unit, pero wala pang ray house makeover nun eh. So, yung kanyang extension na gawa na, kaso, ang laki na daw ng awang, halos ganyan na. Parang humiwalay na yung slab doon sa CR ni Lumina. So ngayon, pinapa-check niya kay Ray kung ano yung magiging remedyo. Kasi syempre, malapit na magtag-ulan eh. So, eto nga, sabi niya, ang ginagawa namin, inuuka po namin yung slab ng pinaka-CR. Kinukuha namin o hinahanap namin yung pinaka-bakal, tapos kumokonek kami doon. So, sayang lang, syempre, diba, minsan kasi may makuha lang tayo na gagawa, okay na. Pero, hindi pala tayo sigurado sa magiging outcome ng ginagawa nung contractor sa unit natin. So, doon po sa mga nagpapagawa, huwag nyo talagang tipirin pagdating sa materyales kasi bahay po ito eh. Siyempre kailangan matibay. Yung pagtitipid, given naman yon. Pero pagdating po sana sa mga foundation, huwag nating tipirin kasi nakasalala yung buhay natin doon eh. Hindi po pwedeng basta-basta lang. Kaya make sure talaga dun sa mga napapagawa, i-check nyo talaga ng maigi yung mga contractor o makukuha nyong gagawa. Para sulit naman, na kahit gumastos ka, is sulit naman din, di ba? So, ayun yung crazy cut na paint doon sa may hagdan. Ayan po, is hinaguran muna siya ng flat primer. Then, hinahaguran din po ni Kuya Joseph ngayon ng masilya. Ayan. Para kahit paano, meron kasi yung patong lang tayo ng patong ng pintura. Yung gray na paint, masyado po yan, parang babakat. Kaya mas maganda haguran din po natin. Lalo na kung may mga area na hindi pantay. So, kailangan habulin. So, ayan din po yung kagandahan din talaga na tiles na lang ang ilalagay nyo instead na pintura, lalo na kung extension. Kasi yung pinaka labas o exterior part,
is exposed po sa init, sa ulan. So, yung tiles, kahit magsipsip yan o magkaroon ng moist, pwede na natin punasan. Pero kung halimbawa pintura yan, nako, yung pintura nyo dyan, lolobo o kaya magkakaroon ng discoloration. Papangit, in short, di ba? So, maganda yung wall tiles. Kahit plain white lang, mas mura din kasi ang plain lang eh. Plain white lang. So, pagdating sa wall tiles, mas maganda yung 30 by 60 kasi mas magaan siyang i-install. Para hindi rin mahirapan yung ating mga tile setter. Kasi meron naman mga 30 by 60 na plain white. Kaya mas maganda rin siyang tingnan pag 30 by 60 lang. Sa ganitong unit na Angelic Tan House, maliit po talaga ang pinakaloob. Babawi ka talaga pag mga corner o end-lot. Talagang lalaki, lalo na yung pinaka-extension natin kasi talagang malaki. Yung kay Sir Escoto talagang kay Sir Escoto pala, parang mas malaki pa to sa unit ni Sir Escoto, no? Mas malaki pa to kasi laki ng haba eh. Oo, ang haba pala. Mas malaki pa to sa unit ni Sir. Sa kitchen pa lang ang haba na eh. Pero eto nga ang kagandahan dito, hindi na kami masyadong mapapagod kasi ang prepared talaga ng may-ari is aluminum cabinet. So, saktong-sakto lang din yung aluminum niya dito. So, once na okay na yung ating kisame, tiles, baka magpasukat na rin tayo nito. Baka magpasukat na rin po tayo nito sa pinaka, gumagawa ng mga glass and aluminum. Ito kasi unit ni Ma'am, hindi ko alam yung pinakasukat, pero kay Sir Escoto kasi 60. Ito parang ang dito, ang malaki dito. Pero yung sa harapan mas malaki yung kay Sir Escoto naman. Oo, kasya talaga sa sakyan doon. Oo, sa loob bumawi. So, ito po yung marami naming tiles na in order. Chine-check po nila isa-isa kung may damage para mapalitan. Yung 30 by 60. 30 by 60.